Ha? Ano yun? Wow, good sit. Very good sit. Good boy. Nilagay ko dyan yung collar niya. Para hindi matapak-tapakan o maihian o madumihan. Ayan. Kadidilig ko lang. Pero ito, ang oras po ngayon ay nasa mga alas 11:30 na. Mag-aalas 12 na ng gabi. Hindi ko siya pinakain buong maghapon. Kasi, di ba kahapon, nag-overfeed ako sa kanya. 400 grams sa umaga. Tapos 400 grams sa hapon. Or gabi. Tapos kanina umaga, nagpururot na siya. Lumambot na masyado yung dumi niya. Kaya yung 800 grams for one day para sa isang aso kagaya ni Sol ay sobra na. At pagka lumambot na po yung dumi ng aso po ninyo, nagpururot na siya, lumambot na talaga, ay hindi rin yun effective. Kasi nilalabas nung katawan niya yung nutrients. Hindi rin yun maganda. Nasasayang lang yung dog food. Na ilalabas lang basta na hindi na-absorb yung mga nutrients ng tama. So kinulong ko muna si Logan dito para pag pinakain ko si Sol ng kanyang SDN, ito yon, ito ay nasa 400 grams. Lagyan lang natin ng konting tubig. May nagtatanong, no, wala ba daw akong dinadagdag dun sa SDN? Wala po tayong dinadagdag sa SDN natin. Kundi konting tubig. Lagyan lang natin konting tubig. Butas-butas na yung hose ko. Ayan. Diyan naman galing yung tubig. So, tap water lang naman ginagamit namin dito. Hindi na kailangan ng Manila water naman to. Malinis naman to. Tingnan natin, oh. Gawa ko experiment. Lagay ko dito. Buksan ko yung pintuan ni Sol. Oops, lalabas nga talaga siya. Hindi ko lang alam kasi kung mapapapasok ko siya sa loob. Pero dahil pinasok ko na naman si Logan doon, lalabas itong si Sol. Pero susubukan ko rin ulit na papasukin siya. Pag lumabas siya, papasok ko yung dog dish sa loob. Okay, let's try this. No? Buksan ang pinto. Ayun, first time bumaba ni Sol po dito. Ayun, oh, laki ni Sol, oh. Oh, first time niya bumaba. First time niya bumaba, walang tali. Ang tangkad. Parang ang Great Dane na bata pa. Pero ito po ay Cane Corso, Tibetan. Italian Mastiff na payat. Oo, nasa kalahati lang ng body mass niya. Dapat yung body niya, mass niya ngayon. Pogi, oh. Pogi mo pala, Sol, na pag nasa labas, ah. Sige, explore ka lang muna konti. Pogi, oh. Nakakatakot yung laki niya, no? Pagka ito ay mag fully grown na at saka bumawi na yung katawan niya, oh. Pogi nito, guys. Sol, kanina inangilan mo kung nung nilalagyan kita ng collar, kaya hindi kita nilalagyan ng collar. Saka na tayo maglalagay ng collar. Pwede ako maglagay ng collar ngayon para madali kita mag-control, kung kailangan. Para nakakatingin niya, no? Pero hindi ko na nilalagyan ng collar ngayon. So, tika, lakad-lakad muna tayo with the SDN on hand. Lakad muna tayo, explore ka muna. So wala ng tao ngayon, kaya malaya na makakalakad-lakad sa Sol. Sol, gutom na ito, kaya sana huwag naman niya akong kagatin dahil sa gutom niya. Hawak ko yung SDN. Huwag ka na, Sol. Takbo. Baka kagatin mo ko, ah. Pagka ako talagang pinakitaan mo kung di maganda, oo, kala mo babait-bait ako sa'yo, ha? So, come on, Sol, inside, come on. Hindi ka, Sol. Pasok ko sa loob. Inside, come on. Inside. Pasukin ko na. Sandali lang tayo lalabas ngayon. Next time, habaan natin. Come on, inside, Sol. Good. Ayos. Okay. Yun lang muna yung pag-explore niya sa labas sa ngayon. Lit talaga ng balls ni Sol, oh. Pero kita niya, nagkakalaman na yung puwet niya, no? Gusto ko siya uwakan pero baka magalit. Nagkakalaman-laman na siya. Okay, so soon ilalagay natin yung collar na yun sa leeg niya. Pero I would probably need na ma-restrain muna siya. Kuha ko ng leash.
restrain siya bago ko mailagay yung tali. And it would be helpful kung meron akong assistant na magre-restrain and maglalagay ng collar para masuotan na siya ng collar. Okay, so yan yung SDN niya. SDN 42 yan, original. So, gagawin ko na sa kanya ngayon, 1 meal a day na lang. Kasi yung 2 meals na ganyang karami ay definitely sobra-sobra sa kanya. Hindi niya kailangan. Kaya tingnan nyo guys, no, tipid na tipid, no? For a big dog like Sol, 400 grams per day, wala pang kalahating kilo ang konsumo niya. So pumapatak na mga 110 pesos lang yan per day, no? Kung 266 pesos ang SDN, bakit inamoy-amoy niya yung SDN niya? Okay, so may nagtatanong kung may dinadagdag ba daw akong vitamins. Wala na po, wala tayong binibigay na anything else apart from SDN lang and konting tubig. Lalagay tayo ng tubig. O ano, tapos ka na? Basa-basa yung mukha niya, natalsikan ko yata ng tubig kanina nung nagdidilig ako, naglilinis ako. Amoy-amoy niya. Malikot. Ano, busog ka? Kinakain ka ba kanina? Hindi naman ah. Abilin ko, ako lang magpapakain sa iyo eh. Ayan, wala. Parang sabi lang niya, parang merong kakaiba. Kaya nag-inspect muna siya. Binalikan niya. Ayan. Lakas naman na kumain. Satisfying yung tunog, no? Sarap. Very good, Sol. Very good. Very good. So yung SDN natin 42, halos puro dehydrated meats yan. May konting rice lang para magdikit-dikit yung kibble. Pero basically yan. Dehydrated na beef, karne ng baka, at saka dehydrated na poultry, mga karne ng mga manok, at iba pang mga white meat poultry. Yun, no? So, kompleto na po kasi yan sa vitamins, minerals, nasa maximum, sa optimal levels yan. Pati meron na siyang prebiotics, meron na siyang probiotics. Yung probiotics niya, yung Yakult kasi may probiotics, diba? Lactobacillus, Shirota strain. Pero itong probiotics natin dito sa SDN, hindi lang isang species yan. Marami po yan. It's a brew of probiotics na iba-iba. Kaya mas healthy ito with probiotics kesa sa makukuha lang sa Yakult na pantao. Ito, ang formula din natin ay may yucca, shigidera, kaya nakakabawas yung sa stool odor. Kapag mabaho ang poops ng aso nyo, kung SDN ang pinapakain nyo, you are most probably overfeeding, no? Kagaya nito si Sol nga kahapon, nag-overfeed siya, ang baho ng poops niya. Pero kapag hindi kayo mag-overfeed, buo yung mga dumi, firm, pwedeng pulutin, at walang masyadong amoy. Pero naturally dark talaga, halos dark brown, halos magba-black na. Lala ng iba black, pero hindi po black yon. Kasi puro meats. Pag puro meats ang kinakain ng dog ninyo or kahit tao, ay talagang maitim ang poops. Ayos, very good, Sol.